Welcome back sa Say Mo Doc. Ako po si Susan Barlin, kasama ko si Ana Rivera at Maggie De La Riva. Ana, diabetic ka ba? Well, actually, for the past 16 years, diabetic po ako. At napakahirap po nang maging diabetic kasi talagang kailangan mo mag-insulin kung ano-ano. At kaya naman, pag-uusapan natin ngayon ang diabetes, ulit ni Susan. Sa totoo lang, ang dami nating phone inquiries. Totoo. And social media questions, ano? Ano ba ang case natin ngayon, Ana? Si Kuya Manuel, na nabubulok na yung paa at puputulin, no? Hanggang dito sa hita sana. Oh. Pero... Grabe, no? Oo, yun ang matindi. Nasugatan lang, tapos biglang nabulok na yung paa. Well, pasintabi po sa mga manunood. Narito muna ang kwento natin tungkol kay Manuel. Noong una po, naiiyak ako. Kasi sabi ko, hindi mo pa kinuha. Hindi mo pa ako pinabayaan na disable, yung may tukod. Pinalakad mo pa ako. Yun po yung nasa isip ko. Mahilig akong magtanim. Naglinis po ako ng surroundings namin, yung bagong tinira namin. So doon po nagsimula yung aking sugat. Una po nagtubig siya, parang may kumagat lang. May kumagat lang siya, tapos nagtubig. Habang nililinis ko po siya, dumadating po yung araw na pumuputok siya. Para siyang mga insektong maliliit na lang po siya, na pag tumusok, na po siya, makati. So doon na po nag-start. Nagbalat na siya, tapos habang nagbabalat siya, lumalaki, nabubulok yung sides ng mga sugat. So nakikita ko, sabi ko parang diabetic na yata ako. Wala nang pag-asang gumaling. So nagpatingin ako dun sa isang kaibigan ko na nurse. Sabi niya sa akin, pumasok ka na sa doktor, palinis muna. Sabi ko, ayoko. Kasi pag pumasok ako ng ospital, magbabayad na ako, baka sabihin putulin na yung paa ko. Kasi may itim na po yung gilid. Mataas po talaga yung reading nung kanyang sugar. Hindi lang nakita sa ihi, nakita rin sa dugo. And yung pancreatic report niya, hindi na rin po maganda. Nung nakita ko po na nagtubig na yung sugat niya, and then nilalagnat po siya, yun ang kinakatakutan ko. Pag may lagnat ang isang tao na may open wounds, ang kalabang po yung sepsis na tinatawag, infection. Doon na po ako nag-start na hinihikayat ko siya kahit makarating man lang kami sa hospital para kung virus nga yung tumira sa kanya, malaman kung anong klase. Hindi ko siya kakupay inumin ng gamot kasi kahit paracetamol, namamaga po siya. May allergy siya. Kaya lang ayaw niya talaga. Ang lagi niyang sinasabi sa akin, pag ako dinala mo sa ospital, ikaw na rin ang pumatay sa akin. Doon po ako natatakot. Ang sakit na nararamdaman ko po yung para siyang tinutusok na mapuputol na yung buto, yung buong paa ko, ganun po. Kaya halos kumapit ako sa yung ng bed, yung pinakabakal po sa bed. Kumakapit po ako doon. Medyo namamaga-maga na nga po nung bandang huli. Laging nakatutok na lang po ako kay Lord na kung mapuputol, bilisan mo, wag mo akong pahirapan. Yun lang po sinasabi ko. Tsaka kung hindi mo siya puputulin, may purpose ka pa sa akin. It's so painful. Pero sa sarili kong pamilya, parang failure po ako. Kasi ayaw nilang tumunod. Nung una, hindi ko pa siya ginamitan itong Umurogen. So, sabi ko, wala naman mawawala kasi gusto mo na rin naman mamatay. Ayaw mo naman magpa-ospital. Actually, it was referred to me by a friend, a 68 years old man, about the beauty of the product. But on the first place, I was so hesitant. Sabi ko, ayaw ko, pare-pareho lang naman yan. Lahat na lang kako sa inyo maganda. So parang dalang-dala na kasi ako, parang wala na po akong pag-asa. After mga 10 days po, sabi ko, bakit parang hindi naman kako tumatalab? So sa maliwala po kayo't hindi, isang takip lang po ng ating liquid. Ang tingin ko sa liquid natin, para po bang may isip. Pagpatak ko dito sa point na nasa taas ng paa niya, imbes na dumiretso lang siyang ganyan, kitang-kita ko po na parang nag-spread siya, nag-circle siyang ganun, kinain niya po yung lahat. Na-distribute po siya. I don't know kung sa style lang po ng pagpatak ko yun o talagang yung liquid talaga ang nagtrabaho. And after na binigyan ko siya ng liquid, hindi ko na po nilinisan. Hindi na po ako naglanggas,
hindi na ako nagugupit nung balat niya. Kasi pag hindi nagdugo, dinilibre ko po yon. Pag hindi siya nagdugo, bulok ang paa, wala po akong choice. Kailangan i-amputate yan. Sumisigaw siya on the first night kasi para daw may plastic na nakapulupot na ginaganon yung paa niya. And then ang napansin ko, yung lahat ng nana sabay-sabay na pumuputok. After I have put 5 ml of liquid doon sa kanyang open wounds. We could make money as our credit pero ang buhay, iisa lang po. Alam niya po yon na mahal ko siya. Kahit na ano ang mangyari sa amin, hindi ko pa rin po siya napapabayaan. Napakinggan natin kanina ang pananaw ng doktor sa diabetes at binigyan niya tayo ng mga important points. Ngayon naman, narito si Dr. Jose Oclarit upang i-explain sa atin ang isang bagong pamamaraan para makatulong sa diabetes. Good morning po, Dr. Oclarit. Good morning po, Ms. Susan. Dr. Oclarit, last July 22, nasabi niyo po na ang pancreas ay pwedeng i-repair and revive. Pwede pong pakiulit po para sa mga televiewers natin na hindi nakapanood noong July 22. Okay, we will take off from the point yung pinag-usapan natin tungkol sa pancreas na pwede siyang i-revive. Actually, base yan sa pag-aaral ng cellular medicine na bawat parte sa katawan natin, mayroong tinatawag natin na unipotent stem cell. Kung ba yung stem cell na para ma-replenish yung bawat party. Like, yun nasisira. Sira yung atay mo. Yung atay mo, mayroong stem cell yan. Opo. Yung puso mo, mayroong mga stem cell yan. Yung brain, mayroong mga stem cell yan. Pati yung pancreas. Ngayon, pag namamatay yung set of old cells, kailangan may bagong new cells ang ma-replace doon sa bawat tissue. Ngayon, yung pancreas na siyang nagpo-produce ng insulin, na kung tumaas ang asukal ng isang tao, biglang maglabas yung insulin doon sa pancreas. Anong ilabas niya kung wala yung pancreas? Tama. Dahil yung nasira siya. Normally, ang nakakasira ng pancreatic cells, yung mga refined sugar, mga refined flour. Yung mga puting asukal. Kung isang tao ay kumakain ng mga white flour, white sugar, yung table sugar, Opo. madaling masira yung pancreatic cells. Okay. Ngayon, anong replacement noon? Ibig sabihin, mamamatay ka na rin? Hindi. Usually, sinasabi ng mainstream medicine na wala ng pag-asa. Kailangan na lang insulin treatment forever. But Control. that is not the case. Because there is a saying that if you can revive the tissue, then there will be new set of insulin or that will be produced by the organ by the will organ function. itself. So, how do you then revive the tissue? You can revive the tissue by supplementing them the most fundamental structure for cell development, and that is the DNA. DNA. That has never been touched in any medical therapeutics except for the stem cell therapy. But our therapy, which is nucleotide therapy, is even deeper than the stem cell. Yun na yung Because pinakamaliit every organ in the body, like pancreas, mayroon siyang stem cell doon. Opo. Provideran mo lang siya ng nucleotides, mag-produce na siya ng bagong pancreatic Stem cell. cells. Kaso nga lang, hindi siya overnight. Yung new set of cells na nang siyang bagong-bago, pristine, it will take about 12 weeks in order to do that. In other words, the treatment of diabetic type 1, Opo. insofar as nucleotide is concerned, it takes a longer period of time. Ayun. Say 3 months. Ngayon, Doc, ito pong yung case natin, talagang nasugat lang siya ng konti. And then, lumala na yun. Nagiging non-healing wound. Opo, at saka puputulan na. Pero nung ginawa niya, nag-spray siya ng Imorogen. No, tapos, nag-revive. at saka umiinom siya noong liquid. tablet. Yes. Oo. And ang nangyari po, Nag-recover. nag-recover po Okay, siya. ang explanation ko dyan, ganito. Ang diabetic wound kasi, bakit siya ay madalas hindi siya nahihil? Opo. Unang-una, dahil marami siyang asukal sa dugo. Okay. At ang asukal ay pagkain ng bakterya. Wow. So once there is an opening or laceration, siyempre may bakterya sa hangin, may bakterya sa tubig. Tama. Ngayon, gustong-gusto nila lang tumira doon. Bakit? May pagkain. Tama. May asukal. Tama. Kaya healing does not ensue. But if you're going to look at it from the point of view of
supplementing DNA. nucleotides, then healing would begin. Where will healing begins? Healing begins in the new blood vessels. Wow. Yung mga extremities normally are the target. Yung sa mga diabetes na tao, usually maitim ang kanilang mga balat. balat, Oo, tama. dahil nga kulang sa nutrients. Yun. Madaling dapuan ng mga mikrobyo. Madaling dapuan ng mga fungus. Madaling Kaya, magka-infection. Madaling magka-infection dahil maraming asukal. At ang asukal ay pagkain ng mga mikrobyo. Dami. Ngayon, yung sa testimony dito sa case natin, Opo. binigyan niya locally, at Locally. then nag-o-oral pa siya ng lactase. Ano nangyari? Rebuilding of new blood vessels. Pag Ayun. na-build na yung new blood vessels, lalo na doon sa extremities, nagkaroon ng supply ng dugo. Opo. Nagkaroon ng supply ng oxygen. Nagkaroon na ng supply ng nutrients. Ngayon, the cells will now revive, especially so because nucleotides can build new cells. Wow, that's really very So, nice. ito ang hindi naintindihan ng karamihan doktor. Kasi, Opo. ang akala ng doktor na pag ang tao ay nandyan na, ang gawin mo na lang, kain ka na lang ng kain. Pero hindi na naintindihan na kailangan i-supplement talaga at the molecular level. Ang pancreas ay tissue. Opo. Mayroon siyang stem cell. Opo. Kung mayroong stem cells, may pag-asang maggawa ng panibagong cells. Wow, ang galing. Ang galing. And therefore, it is reversible. So, ang dami hong matutulungan. Don't ever believe that diabetes is non-reversible. At It saka, is reversible. Dok, nakita Lalo na natin yung ebidensya eh. Lalo na yung type 2 diabetes is Opo. highly reversible. Well, Doc, marami pong mga may diabetes na hindi po nila minana. Kung babalik siya sa healthy living, marireverse ba yung diabetes niya? Of course, ang titingnan natin sa point of view ng pancreas being an endocrine gland na nagko-control sa blood sugar level. Opo. Ngayon, although it is a lifestyle disease, kunyari, mayroong nga pancreas, inabuse mo naman yung katawan mo sa kain ka ng kain, wala kang preno, mga katagalan, wear and tear, masisira din yung pancreas mo. Magdahan-dahan ka sa asukal, dahan-dahan ka sa mga taba, at saka ito pa, dahan-dahan sa asin. Kasi ang asin can aggravate the absorption of sugar from the food to your blood. Wow. Without asin, walang makapasok na asukal sa dugo. Ngayon, lifestyle plus maintenance and repair. So, supplementation plus control. That is actually So, the hindi best pwedeng approach. basta healthy lifestyle ka lang, pero wala ka naman supplementation. Wala. Time will deteriorate. Of course, yan. it will Oo. deteriorate.